Alam mo, talagang tanong, Anika, natanggap mo ba yung sustento ng ibinibigay ng ex mo sa anak mo? Tinatanong pa ba yan? Sa mahal ng bilihin, tsaka hirap ng buhay ngayon. Siyempre, obligasyon ng ex ko na magsusustento sa anak namin. Tama ka dyan. At nako, alam mo, yan nga ang pinagtataka ko eh. Kasi merong isang tatay na gusto niyang gampanan yung responsibilidad niya sa mga anak niya. Pero itong nanay, ayaw tanggapin lahat ng binibigay. Parang sabi, ekis na daw ata sa kanya yung ex niya na yun. For some reason. Hindi siguro ng girl na yun para tanggalin ng karapatan yung tatay ng mga anak nila. Galit nga ba talaga? Oo. Pero okay, sige, alam niyo guys, ang tanong talaga dito is, ano nga ba talaga ang karapatan ng isang ama sa kanyang mga anak kapag hiwalay na sila nung ina nung mga bata? Right? Diba? Yun yung point of question. Ayoko mag-judge. Alam mo, pag-uusapan natin to sa Payong Oo, Kapatid. yan ang pag-uusap. Narito po para humingi ng payong kapatid, si Ronelio. Ronelio, Ate Pia, Kuya Alan. Good evening po, Ate Pia and Kuya Al. And Tito Boy. Ito na lang po kasi yung yung nakikita ko kung solution para sa aming mag-ama eh. Ang hiling ko lang naman po talaga makasama ko si Jen. Simula po nang tinaka sila sa akin, yung 17, 2020. Kasi naghihirap po ako, ma'am eh. Ayun po, dati po ako FW, maganda yung buhay ko. So, pinag-resign ko po yung asawa ko para mag-anak kami. Hindi po kami mag-anak, kada bakasyon ko eh. 1 month lang eh. Kasi nabangga po yung tatay ko sa Saudi. Kaya umuwi po ako ng Pilipinas para asikasuhin yung blood money niya. Kasi ako lang po yung surviving legal heirs niya. So, naobliga po akong iwan yung trabaho ko doon at asikasuhin po sa tatay ko. Ngayon po, nandito na po ako sa Pilipinas, so yung mga pangarap namin magkaanak po, natupad po yun. Pero marami pong trials bago kami magkaanak. Sinubukan po namin yung Ubando, Bulacan. Nagsayaw po kami doon. Talaga, ako magte-testify po na totoo kasi nagkaanak kami doon, ma'am nung nagsayaw kami. Isa lang po hiling namin, pero binigyan kami ng 2. Okay. Magkasunod siya. Pero pangarap ko dati talaga po, gano'n ng anak na kambal. Parang nasasyahan kasi ako sa barkada ko, nakambal sila. Ngayon, binigyan kami ni Lord ng blessing. Halos magkambal. Isang taon na ang pagitan. Po. Yun nga po. Yun po, ang kabuhayan ko po dito nung nag-forward ako, yung grab car po. Hindi mo na, pangarapin bumalik pa uli doon, ma'am eh. Kasi maganda na po yung kita ng grab dito. Yung panahon nun, ma'am. Yun po. Tapos yun nga po, ma'am, siguro mga 2017 to 2020, nagkaroon ako ng problema sa grab car ko. Ang utang ko lagi, 2 months. Bayad ako 1 buwan, tapos matitira 1, tapos papatong ulit yung 2, bayad ng mga. Parang up and down, up and down. Yung hinuhulugan mo sa kotse. Opo. So, anong dumating nahila yung auto? Opo. Kaya po, doon na po ako nagipit na wala na yung kabuhayan ko. Pero, nung time po yun, meron po akong motor na talagang hindi ko na ginagamit, nasa sala lang namin. Yun po, naging kabuhayan, naging alternative ko para, kasi 300 pesos lang po natira sa akin nun nung kinuha yung kotse po eh. Tinawag ko po yung barkada kong mekaniko, inayos yung motor ko, kinondisyon niya. Tapos siya po yung nag-repair sa akin. Sumali ka dito sa group ng Cavite na yung parang sa Facebook po, yung Angkas Habal. Last time po yung January 17, yung Tal Volcano, yung may asphalt. Andun po ako bumabiyahe po ng 11 to 5 a.m. ng daling araw. 11 ngayon, araw na to, 5 a.m. na ako umuwi nun, ma'am. So, ang kinita ko lang noon, 4:50. So, sabi ko sa kanya, uwi na ako kasi alas 3 na, wala pa ako matumal kasi nag-a-asphalt. 17 ng madaling araw, bumiyahe ako ng madaling araw, may nakuha ako bumiyahe po ng araw na yun, may sign na sa akin siya, umuwi na ako eh. Natanggal yung tornilyo ng tambutso ko. May sign na parang, uwi ka na. Sabi ko sa kanya, dediretso ko na yung biyahe na to para mamayang gabi, mas marami akong dala, mas malaki. Text ako ng text sa kanya, yun pala. Umalis na pala sila ng oras na yon, hindi ko alam, ma'am. Hindi siya na nakasagot. Wala. So wala kayong malaking away na Wala po kaming malaking away. Wala po kuya, nagulat mo talaga eh. Pinakita po yung anak ko sa akin January 20. After 3 days nang mawala yung mga anak ko, tinakas. Ang pinakita po sa akin yung panganay ko. Ngayon yung anak ko po, natingin-tingin sa akin ganun.
Kasi 3 days niya po ako hindi nakita eh. Pinapakita ko po yung video sa tablet. Yung mga video namin, yung mga paano siya nagbabasketball. Kasi tinuro ko magbasketball po yun eh. May ring siya, nagdadunk siyang gano'n eh. Sabi ko, ayun, nagdadunk ka. Ayan, ako yan, ikaw yan, nagdadunk ka. Oo, gano'n. Kasi gumagano'n po yun, pag magdadunk, yung napapanood niya sa NBA, ma'am eh. Ganun. Tapos, 30 minutes lang po pinatagal, inuwan na ng binang ko. Ang mali ko lang po, hindi ko hinatid hanggang pinto. Kasi mahabol yung anak ko eh. Okay na sana po ako dun eh, yung every punta ko, papakita sa mga anak ko. Pero after nun, hindi na po nila pinakita yung anak ko eh. Tapos pagpupunta po ako doon, ang laging katuwiran sa akin, tulog, may sakit. Let me first mention na, syempre, we will give you advice based sa kwento mo. Opo. So gusto ko sabihin, bukas ang programang ito sa partner mo, sa kanyang pamilya. Kasi ang unang titignan kung sinong may karapatan sa custody. Opo. So basta't naghiwalay yung magulang, sinong may custody. And syempre, ang tinitingnan talaga dyan, yung interest ng mga bata. Opo. Yung pinakamaganda para sa mga bata. And of course, pag below a certain age, automatically yan sa nanay. Opo. Unless there are very grave reasons. So having said that, hindi mo naman kine-question yung custody sa kanya. Hindi po. Ang kine-question mo, yung karapatan mo, na maging bahagi ng buhay nila. Opo. At Doon lang yung po. karapatan mo, na makapiling sila. Opo, yun lang po. Na very clear din naman yan. Opo. Na meron kang karapatan sa mga anak mo, kung hindi man sa custody, di ba, to be part of their lives. So, ang diretso kong advice tingin ko sa iyo is, with our lawyers, sumulat ng parang demand letter. Opo. Ika nga, no? I'm using the term loosely, ha? Usually, yung demand letter is utang yan, di ba? But basically, telling her and her family, may karapatan ka, ayaw mo nang umabot sa korte, pero pag umabot sa korte, mapipilitan din magharap, pero hassle sa lahat. Yun nga po, Gagastos ka iniwasan sa abogado, gagastos sila sa abogado, yung korte, additional tong case sa kanila, etc. And of course, bukas kami, whether to mediate or to help find a solution. Well, sa akin naman, agree ako sa lahat ng sinabi ni Alan. Sana mapanood ito ng partner mo. Ang hindi pagkakasundo, let me make this clear to everyone, ang hindi pagkakasundo ng parents, hindi basihan na hindi makita ng isang magulang yung anak. So kahit na yung ex-partner nyo, ex-husband, ex-wife, di kayo magkasundo, pero naging mabuti naman kayo sa mga anak, then that visitation right is there. Opo. So, Yun lang naman po yung yun lang. Simula po nung umpisa, Ate Pia, yun lang po talaga. Ang limitation lang doon, Ronel, yung reasonable. Yung oras, yung araw, etc. And Opo. tingin ko naman sa'yo, very entrepreneurial ka eh. So tingin ko mag-a-adjust ka naman kung ano ang hingin nila. O pag pinayagan na sila, dito mo ipasyal sa BGC para Opo, sir. bahagi din ang aming syudad sa inyong kwento. Ha? Ronelio, bilang pagtatapos, 20 years from now, mapapanood ito ng iyong mga anak. Ano ang nais mong sabihin sa kanila? Sa yon, Kyrie, kung mapapanood nyo to, yung daddy nyo, Daddy Ogie nyo, na inilayo kayo sa akin since 2020, hindi tumigil si daddy mo na makasama kayo, makita kayo. Hindi siya tumigil na makapagbigay ng sustento sa inyo kahit yun lang yung kaya niya eh. Yun lang yung kapabilidad niya, yun lang yung inaabot niya, naipon niya. Pero never kayong nakalimutan ng daddy niyo na lahat ng gamit niyo, lahat ng memories niyo na maliit kayo, mula baby, picture, nasa akin lahat eh. Kaya ako nandito sa Kaitanin Action, ito yung magiging kwento ko para sa inyo. Ito yung iiwan kong legacy. Lumaban ako para sa inyo. Hindi ako tumigil hanggang huli. Kahit pinagdadamat kayo sa akin, hindi kayo pinapakita. Andito pa rin ako. Basta mahal na mahal ko kayo sa akin, Kyrie. Sana paglaki nyo, magkasama-sama tayo. Makasama nyo pa rin ako nung buhay pa ako. Kayo yung happiness ko. Ronelio, maraming salamat. Maraming salamat. And God bless you. Sa ating pagbabalik naman po ay mga katanungan na may kinalaman po sa breastfeeding. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Sa pagbabalik po ng...
Habang nasa proseso ang legal team ng Cayetano in Action sa pagkuha ng detalye sa kaso ni Ronelio, pumunta ang programa sa opisina ng Manila Department of Social Welfare sa Vitas, Tondo para kausapin ang mga kinatawan ng opisina na humahawak sa kaso ni Ronelio nang lumapit siya noong 2020 para makakuha ng visitation rights sa kanyang mga anak. Ang mga napag-alaman ng Cayetano team ang siyang dahilan kung bakit hindi na angkop ang tulong na gagawa ang programa ng demand letter for visitation rights para kay Ronelio. Iba ang kwentong nakalap namin kung ano ang nangyari sa kanyang kaso. Upon interview po kay Nanay Catherine, she is a victim of domestic abuse from her former partner po, si Tatay Ronelio. So kahit pregnant daw siya dun sa panganay and then sa pangalawa, sinasaktan siya ni Tatay Ronelio. Through physical, minsan daw hinahampas siya ng kung anong mahawakan ni Tatay. Hinihila yung damit niya, kahit karga yung anak. During na stay po ni Nanay Catherine dun sa Cavite with Tatay Ronelio po. Kasi si Tatay Ronelio is working as Grab driver. So ang iniiwan niya lang amount is arranged po from 40 pesos to 100 pesos a day, which is yun yung pangkain nilang pamilya. Bukod sa pananakit at panggigipit sa pera, naging seloso rin daw si Ronelio na naging dahilan para mawala ang kanyang pag-aari na Grab car. Lagi niya pinagsususpetsahan si Catherine na mayroong lalaki actually. May mga kinetext mga ganyan. Pero actually si Nanay hindi naman ina-allow ni Tatay Ronnie humawak na any phone para magkaroon ng contact dun sa family din niya para magsumbong. And then, most of his time po is nandun lang siya dun sa bahay, binabantayan si Nanay Catherine. According to Miss Catherine, kasi dahil hindi naman po regular yung paglalabas ni Tatay sa pag-grab car, so wala na pambayad or pang-continue dun sa pagbabayad nung kinuha nilang kotse, kaya nahatak po ito. Wala rin daw katotohanang hindi pumapayag si Catherine na bisitahin at magbigay ng sustento sa mga anak ni Ronelio. Una kasi ayaw mo nang ipavisit ni Ma'am Catherine yung mga anak niya doon direct sa bahay. Pero i-allowed po niya that time yung bata na makita ni Tatay through barangay lang po. Para mayroon pong nagba-assist na barangay official during the visit po. Hindi naman po humihingi specific ng any amount like 1,000, 2,000 ganyan si Nanay Catherine. As long as may maibigay lang po si Tatay Ronnie dun sa bata, either goods or amount, okay na po yun kay Nanay Catherine. Pero basta lang po tuloy-tuloy. Kaso si Tatay Ronnie lang po yung hindi na nag-continue ng support doon sa mga bata. So bilang solo parent po, maganda naman po yung trabaho niya that time. So, okay lang naman sa kanya kahit siya na lang daw po yung mag-support sa mga bata. Kaysa naman po, humingi siya ng tulong pa kay Tatay Ronnie. Mabigat ang dahilan kung bakit daw sa ngayon ay tutol si Catherine na makasama ni Ronelio ang mga bata. One time po, nagkwento po yung teacher dun sa school sa kanya na nakita yung bata na parang kinakabahan or natatakot nung nakita yung tatay na nag-visit doon. And then dun sa assessment po na nakita ng psychiatrist is meron niyang trauma yung bata. Kasi during counseling ata parang medyo late development yung bata po actually. And then ang pagkakaano nung doktor, isang unang naalala niyang incident is nung binato ni tatay ng bola si Nanay Catherine. Ayon kay Miss Ella, kung mahal talaga ni Ronelio ang mga anak niya, ang kapakanan ng mga bata ang dapat pairalin niya. As a social worker po, I will not allow na po na ma-visit ni tatay po. Knowing na may abuse na rin na nangyari kay nanay, domestic abuse, and then may trauma po yung bata. So kung makikita pa rin ng bata yung tatay, which is mangyayari pa rin, is magre-reminisce lang or maalala lang din ng bata yung mga nangyari doon na ginawa ni tatay sa nanay niya. Kasi mas makakatulong sana kung hindi mo na makita ng bata yung tatay while ongoing po yung session niya sa psychiatrist. Kay Tatay Ronelio po, hindi naman natin maiaalis sa kanya ang pagiging tatay. So pwede naman pong magbago siya, pansarili muna niya, ayusin niya yung buhay niya para mapatunayan niya sa anak niya, deserve niya maging tatay sa kanila po. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103
ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.